we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolavieres. Publiko liwat na pigpapagirumduman kan mga dapat nagibuhon tanganing makalikay na mabiktima kan anuman na kriminalidad kung mahali sa saindang mga residensya nin alanganin na oras urog na sa pagpuon kan simbang gabi. Uyan report ni Jessica Calino. Sa waiting shed na ini sa gilid kan St. Clair of Assisi Parish sa Tigaon, Camarines Sur, nakapwesto ang tindahan ni Kay. Kung sain an may okasyon, dumanman subuot sinda naglalatag nin paninda. Andangog ni Kay sa petsa 15, Biyernes na banggi, mapailaw kan mga pampaskong dekorasyon ang simbahan. Kasabay ka ini ang pagpuo naman kan simbang gabi. Kaya ang plano ni Kay, porbaran yaman na magtinda digdi, hasta alas 10 nin banggi, durante kan simbang gabi. Sana kadakol na tao po. Makatabang po man para sa mga kang pangaipo kang mga estudyante. Antigaon Municipal Police Station man, petsa 15 pa sa nanin banggi, ma-deploy na nin mga personahe sa may simbahan. Naka-heightened alert man ang kapulisan durante kan holiday season, kaya lauman na subuot ang bilog na puwersa nindang pagbabantay asin pag-antabay sa mga aktibidad kan simbahan. Ang concern mo lang dyan, itong i-enhance mo yung police visibility para ma-frame po itong possible na mga incident na mangyayari. Kasabay man kainian pagpagirumdum liwat sa mga motorista o rugnaan mga maatender nin mga pagtiripon ngunyang Pasko asin bagong taon na day na nanggad magpirit magmaneho kung may tama na kan ininom na arak. Kasubang gisa na sarong nakainom na motorista ang binawian nin buhay, makalihis matumbakan maalanganin sa pag-overtake asin maligis pa kan nakasunod na lunadan na ang driver subuot nakainuman. Pigpapalikay man ang mga residente sa iba pang kriminalidad na pwedeng mangyari ngunya na holiday season. Mostly maduman sa simbahan, masirapin ng iba. So siguradon ta po na bago kita mag-loss to yung harong, ay padlock ta po, and then kung may mga kapitbahay kita, itugon ta sa to yung kapitbahay na bantayan to yung mga harong. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Pirang semana antes ang Kapaskuhan, sibut na ang Department of Trade and Industry Bicol sa paglilibot sa mga merkado tanganing i-monitor ang presyo kan mga produkto urug na ang Noche Buena products. Sa ngunyan, mayo pa man subuot ni nanotarang paglangkaw sa mga presyo kan produkto ang nasambitan ng ahensya. Kadaklan kaya sa mga items na pigkukonsiderar como stock keeping units, mantinidong nasa laog kan suggested retail price. Katakod kay ini nagpagirumduman giraray ang DTI sa gabus na establishmento na magsunod sa price guide tanganing day maso na dan nin penalidad. Mantang inabisuhan man kan ahensya ang publiko na maginrigmat sa mga babakalong produkto ngunya na holiday season. Christmas rush na naman, marami kayong pera. Wag sayangin yung pera. Pag namili, especially ng ating mga Noche Buena products, tingnan mo yung expiration date kasi baka na-attract tayo doon sa low price. Pero pagdating natin sa bahay, expired na pala. Mga nagpapabakal nin paputok online, nanotaran 2 semana antes ang Kapaskuhan. 34 paratiandanin paputok, tinugutan ng makapagtinda sa Riverside, Naga City People's Mall. Uyan report ni Chris Novello. Bako na sana sa mga bangketa na babakalaan paputok nin huli tamagan sa social media, may mga nag-uprosir naman kaini.
Ngunya na duwang semana na sa naantes ang kapaskuhan saro sa mga pibabantayan kan mga otoridad ang social media kung sain lataran ng papapabakal urog na kan mga pipapangalad na paputok. Dahil kasubot na babakalan ni pampaputok sa mga bangketa kung kaya ang ibang seller online ang ginamit na paagi para makapagpabakal kaini. They are not allowed din to resell kasi violation nila sa kanilang. Solamenteng ang mga lihitimong partienda sa nakaasubot ang tinutugutan as hindi na one special permit na makapagtienda ng paputok. Kahit ito mga authorized, pag nahulihan naman siya ng mga pinagbabawal, kasi may listahan na kung ano yung pinagbabawal So yun naman ay magiging ground for revocations at baka di na siya makakaulit. Mientras tanto, pon sa Disyembre 23 hasta 31 sana, ang itinoong mga aldaw sa mga tinugutang partienda na makatinda ng paputok sa merkado publiko kan siyudad ni Naga. Preparado naman subot ang lugar sa gilid kan Naga River kung sain taon-taon ini ang bigigibong designadong lugar para sa mga ililatag na paputok. For the last several years na, 34 lang yan. So dahil naman na pigdadagdagan yan, very limited ang space. Mahigot man subot ang nilatag na seguridad nga ning masyerto na mainin mangyayaring anumang aksidente o kasulo sa nasambitan ng lugar. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mayo na ni buhay kan madukayan ang sarong babaeng menor de edad sa kadagatang sakop kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur pasado alas 5 nin hapon kasuudma. Napag-araman na may kinuko ang tsinelas sa anaki sa seawall asing pigtutubudang nahulog ini hasta sa Malamos. Pahaytide subuot ang dagat kasuudma kun kaya hararum ang level kan tubig. Tulos man na pigtarabangan hawason ang menor de edad alagad dain na ini nakaabot nin buhay sa ospital. Ibo ng stricto na pawalan yung mga akit na magkawat doon sa may area ng fishing port, sa mga baroto, and sa mga magurang naman, dapat may pagtugutan basta-basta ang mga karigo sa dagat, lalong-lalo na kung dahi man tataw maglangoy yung mga kaibanan. Labi 35 o labi 35.25 na ektaryang mangrove crab hatchery as in sanctuary planong ibugta kan BFAR sa San Andres, Catanduanes. Ang detalye sa report ni Don Jimenez. Nasa 35.25 ektaryang mangrove crab hatchery as in sanctuary ang planong bukasan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Barangay Agoho, San Andres, Catanduanes. Apwera kaini ibubugtak man ang multi-section building, elevated freshwater tank, reservoir, seawater pump, wastewater treatment tank, asin iba pang pasilidad sa lugar. Igwa man in 1 million pesos na itatagama ang ahensya para sa maintenance sa siniba pang operating expenses kan proyekto. Ang konsepto nito ay yung crab lying in, kung tawagin natin. Kung saan dito natin ipaha-hatch yung ating alimango. Siyempre bago yan i-hatch, magkakaroon po ng iba yung paghahanda. Sigun sa BFAR, angay man ang nasambitan ng mangrove crab hatchery, hulita adjacent sa naini sa fish sanctuary as in mangrove areas. Sitwasyon na magkaroon tayo ng hatchery, siguro madadagdagan din ang produksyon ng ating table size crabs. En kasong magin marhay ang resulta ka nasambitan ng hatchery, isi-turn over na ang operasyon kaini sa LGU as in pwede man nagibuhong ecotourism sites. Dako laman subuot ang maitatabang kaini sa mga parasira asin mga fish cage operators sa lugar. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Nasa 163 kilos na sirang lapu-lapu na banwit kan mga parasira sa Lagunoy Gulf. Uyan report ni Rosie Nieva. Pasado alas 4:30 ning maagahon kan Disyembre 8 kan maglawod ang mga parasirang sini Joey Haban asin Jumel Tapar kan Barangay Cabcab, San Andres, Catanduanes. Nakaabot ang duwa sa parte kan Lagunoy Gulf sa Camarines Sur kung sa induman sinda nagpurbar na magdakop nin sira gamit ang banwit asin nylon. Sa daipig lalaoman na pagkakataon, sarong dakulang baraka o lapu-lapu ang nabanwit kan mga ini. Kinakarkulong nasa 163 kilos ang gabat ka nasambitan ng sira, kung sa inharos nasa 9 katao ang nagtarabang-tabang sa pagbuhat kaini ka nakabalik na sinda sa San Andres. Imbes na ipabakal, pigbaranga ninda Joey ang sira asin pighirasa sa indang mga kabarangay. Una ko talagang nakita, nung pagtingin ko lang sa ilalim, talagang hindi ako makapaniwala kasi sa sobrang laki. Yung kasama ko, napasigaw kami dalawa eh. Sigon sa BFAR Catanduanes,
Pwede talagang magtakulaan na sambitan ng sira, alagad sa ngunyan, bihira na sa nasubuot na makahiling na nag-abot sa arugay ni kadakula. Ang isdang ito ay pwedeng tumimbang halos hanggang 800 pounds or 400 kilograms at pwedeng umabot ito sa haba na 3 metro. Ito naman ay bihira naman ito ng ating mga isda. Bihira naman itong makukuha sa ating mga bahura. Nangapudan man ang BFAR sa mga parasira na atamanon asin protektahan ang mga yamang dagat. Nganing mas nakulpang biyaya ang maitao kay ni sa publiko. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Makalihis ang umento sa presyo kan mga produktong petrolyo kanakaaging semana. May lalauman naman na dakulang rollback ang mga motorista epektibo sa aga Disyembre 12. Sa abiso kan mga oil company, nasa 1 peso and 60 centavos hasta 1 peso and 85 centavos ang magiging tapya sa presyo kan kada litro kan gasolina asin diesel. Mantang 1 peso and 40 centavos per liter naman sa kerosene. Ang panibagong rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo, epekto subuot kan pagdakol kan produksyon sa pangkinabang merkado. Sa panibagong paghuros sa presyo kan mga produktong petrolyo, uminabot na sa 12 pesos and 60 centavos per liter ang year-to-date increase sa gasolina. 5 pesos and 70 centavos per liter naman sa diesel, mantang 1 peso and 94 centavos per liter sa kerosene. LTO District Offices sa Bilog na Nasyon, pigtawan ni direktiba kan sa indang head office na ibitara na muna ang pag-impound din mga lunadan na may bayulasyon ngunya na holiday season. Kung taano, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, warning, imbes na violation ticket ang itao, inian direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa mga LTO enforcers sa nasyon ngunya na holiday season. Ang mga motorista na madadakop o masisitar na mayo ni rehistro ang daranindang mga lunadan, pas na damo na sa bayadan. Ngunya na semana ang last week of classes antes ang Christmas break. Kaya sa maabot pa sa ng weekend, piga-antisipara naman ang pag-urulian na kan pirang mga biyahero pasiring sa kanya-kanyang mga probinsya. Sa mga panahon na ini, ang Land Transportation Office mas magiging haluwag man subuot sa implementasyon kan sa indang no registration, no travel policy as iniibitara na mo na ang pag-impound kan mga lunadan. Kasi dine-recognize natin na maraming gastusin ang mga tao pagdating po ng Disyembre o yung holiday season. So para hindi magsasabay-sabay at meron pang pagkakataon, iwa-warning lang po muna. Di man subuot ka ini maaapektaran ang pagiging salbado sa mga tinampo o ang pigaapod na road safety. Mayor nahihilingon man kaya giraray ang lisensya kan mga nagmamaneho kan lunadan. Patotoo na siya, kwalipikadong magmaneho asin maaram pag-abot sa mga late trapiko. Para sa kuya talaga ma'am, di pwedeng tagutan. Pero kung nag-anong ngunyan lang na holiday, okay rin po sa muya. Sa ibong kaini, may pakiulay man ang mga traffic enforcer kan banwaanin pili. Dapat mag-observe man giraray sinda para maging okay po digdiyo sa highway. Pigbibisto man kan pili Municipal Police Station ang magiging bentahe sa mga motorista kan implementasyon kan mas haluwag na polisiya sa mga tinampo kan LTO ngunya na mapasko asin bagong taon. Alagad pigian kaminar kan hepatura nagabos na motorista may daraman giraray na mga dokumento sa pagbaybay kan mga tinampo, urog na ang driver's license asin rehistro kan mga lunadan. Isang paraan din kasi natin yun para ma-check natin. Meron kasing ibang mga sasakyan na ginagamit sa krimen. Mas lalo na nga ngayon, mas pina-intensify natin yung uplansita namin dahil nga holiday season, mataas yung crime against property natin sa mga ganitong okasyon. Sa datos kan LTO Bicol Kate, nasa 700,000 ang delinkwente o unregistered vehicle sa rehiyon, partikular na ang mga motorsiklo. Ang haluwag na polisiya kaya nainikan LTO man na pag-abot sa unregistered vehicles, ngunyan sa ng holiday season, magiging epektibo i-implementar kumbaga temporary sana. Asin after New Year, balik normal na ang striktong pagbantay kan LTO sa mga motorista na igwanin bayulasyon. Kate? Jos Mabalos, Jessica.
Maritiro na como Chief Executive Officer kan Kapuso Network si Attorney Felipe Gozon asin riribayan siya ni Gilberto Duavit Jr. Pig-anunsar iya ni Gozon sa selebrasyon kan sa iyang ika-84 kumpleanyo. Uyan report. Ang GMA Network bistado ngunyan como nangingenot, pinakadakula, pinakapigtutubudan asin most awarded multimedia network sa Pilipinas. Naguno iyan sa irarom kan liderato ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Sa pagtiripon para sa iyang ika-84 kumpleanyo, nag-iribanan ang mga paryente, amigo asin katrabaho ni Gozon. Yaun man ang haralangkaw na opisyal kan gobyerno asin ang GMA stores. Digdipig anunsyar ni Gozon na makalis ang 12 dekada, maritiro na siya como Chief Executive Officer kan GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Matukaw como CEO kan Kapuso Network ang presenting GMA President asin Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr. Ang pinakamatuang aki kan saro sa founders kan GMA na si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit nakatukaw man como Chairman kan Executive Committee, Chairman of the Board kan GMA Network Films, asin opisyal kan pirang subsidiaries kan GMA Network. President asin trustee man siya kan GMA Kapuso Foundation Incorporated. Masirbi man na Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, aki kan saro sa mga founder kan GMA na si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez ang President and CEO kan Menarco Holdings asin CEO kan Alta Productions Group Incorporated. Director siya kan RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director kan GMA New Media Incorporated asin iba pang subsidiaries kan GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa mensahe ni Gozon, liwat niyang pigpasalamatan ang kagurangnan sa mga biyaya na sa iyang naresibi na labi pa subuo sa iyang ipinangadji. Kabali ang sa iyang esposang si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast na pinanginotan kan sa iyang aki na si Attorney Philip Gozon, pig-omaw niya ang ama. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait
that stands out with my dad, and that is integrity. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kantidad 20,400 pesos ning pigtutubudang shabu ang nasamsam sa 49 anyos na drug personality sa Barangay La Purisima, Pili, Camarines Sur. Sa investigasyon kan Pili Municipal Police Station, dati nang may record asin na naiimbwelto sa illegal na transaksyon ang suspetsyadong si alias Oliver. Jóvenes asin mga residente sa sarong barangay kan banwaan ni Pili ang subuot mga parokyano ni Oliver. Kaya mahigot na monitoring asin surveillance ang ginibo kan mga otoridad. Maatubang sa kasong pagbayular kan Section 11 asin Section 5 kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na mayo nin pigre-rekomendang piyansa. Dati na po ito ma'am na may record, kaya lang nawawala kasi kung minsan po ito sa bayan ng Pili. Ngayon monitor po natin na bumalik dito. Ang report sa amin ay patuloy po siya doon sa ginagawa niyang pagtutulak ng illegal na droga. Coconut byproducts asin otop kan manlain-lain na lugar sa rehiyon ibinida sa ginibong Christmas Bazaar kan DTI asin PCA sa Legazpi City, Albay. Uyan report ni Don Jimenez. Manlain-lain ng mga coconut byproducts sa One Town One product kan mga lugar sa Kabikolan ang ibinida kan DTI asin kan PCA sa pigkondusir na Christmas Bazaar sa sarong mall sa syudad ni Legazpi, Albay. Obheto kan aktibidad na matabangan ng mga sadit na negosyante asin ng mga coconut farmers sa rehiyon. Nasa 42 na mga exhibitors ang nagpartisipar sa aktibidad, kabali na ang 15 kooperatiba kan mga coconut farmers. Galing to sa mga iba-ibang probinsya ng Bicol, from the 6 provinces of the region. Yung ilan sa ating mga exhibitors ay ito na yung mga resulta nagpapubunyagi ng Philippine Coconut Authority na maiangat ang kalidad ng buhay. Sa kainot-inoting pagkakataon, nagpartisipar man sa aktibidad ang mga negosyante gikan sa Muslim community kung saan kabali ang mga piglatag ninda ng mga pagkakan. Mostly na nagugusto nito yung mga ex-abroad, yung mga galing Saudi kasi namimiss nila yung mga pagkain doon. Para sa mga coconut asin Muslim products, may hiling mandigdian man lailain na variety nin bagas, pagkakan, dried seafoods, asin iba pang souvenir items na swak na panregalo ngunyang Pasko. Madurara na sambitan ng Christmas Bazaar hasta sa December 10, 2023. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Liwat na naghakot nin onra asin pagbisto ang GMA Network sa Anak TV Awards 2023. Ang detalye tutukan sa report na ini. Pigtawang onra sa Anak TV Seal Awards Television Category 2023 ang manibaybang programa kan GMA Network. Kabali dyan ang Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao, Halabira, the GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV, One North Central Luzon, Pit Senyor, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless asin Game On. Pirapang programa kan Kapuso Network ang nagtrayumpo sa Household Favorite Programs Television category. Inako an onran in the Senior Vice President of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Asin Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, Regional TV, Radio, and Digital News. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards
for giving us this recognition. Pirang kapuso man ang pigbisto sa Makabata Stars Male Television category, Makabata Stars Female Television category, Asinet Makabata Star Male Online category. Nagtao man ang Anak TV nin special tribute para sa 24 oras anchor asin veteranong tagapagbareta na si Mike Enriquez. May espesyal na pagbisto man ang Anak TV kay Enriquez, como primerong Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 14 days sa sana, Pasko na. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asing mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.